Pinawi ng pamahalaan ang pangamba ng mga Overseas Filipino Workers o OFW sa posibleng manong pag-atake ng China sa Taiwan. Ito ay kasunod naman ng paglulunsad ng Chinese Joint Military Exercises sa paligid ng Taiwan bilang babala. Ilang araw po matapos ang pagbisita ni US Defense Chief Pete Hegseth sa ilang bansa sa Asia, kabilang na po ang Pilipinas. At sa harap nito, iginit naman ng mga mambabata sa mataas sa kapulungan ng Kongreso na dapat maging alerto at agad nang ilikas ang mga Pinoy sa Taiwan bago pa lumala ang sitwasyon. Kunan natin ang live report ni Eden Santos. Eden. Yes, Alex, tila pinakakalma ng Malacanang ang mga Pilipino, lalo na yung mga OFW na nasa Taiwan sa posibleng pag-atake o pananakop ng China sa Taiwan. Walang dapat ikabahala ang mga Pilipino sa posibleng pag-atake ng China sa Taiwan. Yan ang tugon ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro matapos atasan ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner ang mga tropa ng Northern Luzon Command na maghanda sakaling may sumakop sa Taiwan. Sa aming pagtanto ay hindi naman po dapat mabahala ang taong bayan patungkol po dito. Naglunsad kasi ang Chinese military ng joint exercises na binubuo ng Army, Navy, Air Force at Rocket Force sa paligid ng Taiwan bilang babala ilang araw pagkatapos bumisita si US Defense Chief Pete Hegseth sa ilang bansa sa Asia na kinabibilangan ng Pilipinas. Nitong Biyernes, March 28, 2025 ay malugod na tinanggap sa Malacanang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Hegseth. Sinabi ng Pangulo na patunay ng patuloy na malakas na pagtutulungan ng Pilipinas at Estados Unidos ang pagbisita ni Hegseth sa gitna ng tensyon sa South China Sea. Sa nasabing pagbisita ay tiniyak ni Hegseth ang ironclad commitment o pangako ng US sa Mutual Defense Treaty at itinampok ang pangangailangan na palakasin ng military-to-military cooperation ng US at Pilipinas. Your visit to the region, and especially the fact that you have come to the Philippines as your first stop, is a very strong indication and sends a very strong message of the commitment of both our countries to continue to work together to maintain the peace in the Indo-Pacific region within the South China Sea. He and I both want to express the ironclad commitment we have to the Mutual Defense Treaty and to the partnership, economically, militarily. Halos nasa 250,000 na mga Pilipino ang nasa Taiwan na posibleng maapektuhan sakaling magkaroon ng tensyon doon. Naniniwala naman ang mga senador sa posibleng invasion sa Taiwan dahil nangyari na ito sa Ukraine. Ayon kay Senator Joel Villanueva, dapat kumilos ang Department of Migrant Workers at Department of Foreign Affairs para agad na mailikas ang mga OFW sa Taiwan sa ligtas na lugar. Sinabi naman ni Castro na tama lang na maghanda ang Pilipinas gaya ng paalala ni Browner sa buong tropa ng gobyerno at maging ang taong bayan. Kung mangyayari pa po yan, hindi po tayo dapat magtulog-tulog sa ating posisyon at sa trabaho, lagi po tayong handa. Pero again, ang detalye pong iyan ay ibibigay po natin sa ating Defense Secretary at kay AFP Chief. Alex, gaya ng nabanggit ni PCO Undersecretary Claire Castro, tila nagiging maingat siya sa pagbibigay ng pahayag kaugnay nitong issue na may kinalaman sa defense and security ng bansa at ang ginagawang mga exercises sa pagitan ng US, kung saan ito yung isa sa nakikitang dahilan kung bakit ang China ay nagsagawa ng mga joint exercises sa paligid ng Taiwan. Alex? Okay, Eden, okay lang yun na pinawi ng Malacanang ang pangamba ng ating mga kababayan doon sa Taiwan at the same time ang kanilang mga pamilya na narito sa bansa. Pero ang tanong dyan, may naghahanda na ba? Meron na bang ginagawang repatriation team? May mga ganun na bang arrangement, Eden?
Yes, Alex, isa yan doon sa itinanong kanina sa press briefing kung ano ba yung mga gagawing hakbang measures ng gobyerno sakaling nga magkaroon ng ganitong tensyon sa pagitan ng China at Taiwan, since marami yung mga kababayan nating nandiyan sa nasabing bansa. Pero wala pang masyadong maibigay na detalye ukol sa kung papaano yung gagawing paghahanda ng gobyerno dito sa posibleng maging epekto sa ating mga kababayang OFW sa Taiwan ng incident na ito na sana nga huwag mangyari. But definitely, ang naging sagot naman dati na pagkat may kaugnayan sa mga ganyang bagay ay ang DFA, ang iba pang ahensya ng pamahalaan na nakatutok dyan, ang talagang may mga ginagawang measures para matulungan yung ating mga kababayan sa utos o atas na rin, direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang tinitiyak, hindi pababayaan yung mga OFW ng ating pamahalaan. Alex. Okay, maganda yung assurance na hindi pababayaan yung ating mga OFWs, Eden, no? Pero ang tanong pa, bukod dun sa 250,000 mga OFWs, nako, di ba pina-extend yung sa July 31, 2025 itong visa-free entry policy para sa mga Pilipino dyan sa baka mamaya maraming gustong magbakasyon sa Taiwan for leisure and business. Sabi nga, di ba, 14 days or less, pwede kang manatili doon. Walang bisang hahanapin sa'yo. Paano yun? Baka maraming pupunta doon sa Taiwan, medyo may tensyon. Alex, siguro bukas sa susunod na press briefing ng Palasyo ng Malacanang, aalamin natin kung ang Pilipinas din ba ay magpapalabas ng travel advisory o na magbawal muna o kaya ay wag hikayatin munang magmamasyal o magbakasyon sa Taiwan ng ating mga kababayan, lalo't meron ng ganitong tensyon na nakaamba, Alex, sa pagitan ng China at Taiwan. At tayo naman ay malapit lamang dyan sa Taiwan na posible nga rin maapektuhan nitong tensyon na ito, Alex. Ayun, antabayan na natin kung meron travel ban nga na ipalalabas ang ating pamahalaan. Thank you. Eden Santos, mata natin sa Malacanang.